Did you know, maliligtas ba ang transgender? Yan ang madalas na tinatanong regarding sa mga LGBT. E di pag-usapan natin, sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. O, ang transgender ba ay kasama sa sangkatauhan? Siyempre, tao. Mahal ba ng Diyos ang transgender? Oo naman, mahal na mahal. Kaya ang pangako ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at kung sino man, kasama ba ang transgender sa sino man? Kasama sila. Bagkos, magkaroon daw ng buhay na walang hanggan. O, tanungin kita, meron bang buhay na walang hanggan transgender? Siyempre meron, kapag nagtiwala siya at nanampalataya siya sa ginawa ni Kristo. Dahil yun ang sabi, kasama siya sa sino man. Ito, madalas na tinatanong dyan eh. Kung born again na siya o tinanggap niya na ang biyaya at namumuhay pa sa kasalanan, maliligtas pa kaya siya? Ang tinutukoy niyang kasalanan daw doon, yung pakikipagtalik pa rin o pakikipag-boyfriend pa rin sa kapwa, lalaki, sa panahon na tinanggap niya na ang biyaya ng Panginoon. Sagot ng karamihan dyan, at majority dyan, self-righteous. Ganito, kung tinanggap niya ng Panginoon, dapat hindi na siya namumuhay sa pagkakasala. Sa nagtatanong ng ganyan, tanungin din kaya kita, ikaw ba, nung tumanggap ka na ng biyaya, hindi ka na ba nagsisinungaling? Hindi ka na ba tumitingin ng mga mahalay sa kapwa? Ano ang kaibahan ng kasalanan ng pagsisinungaling sa pagiging judgmental sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki? Eh di wala, ang lahat ng yan ay kasalanan pa rin. Ang hirap sa atin, tayo ang nagbibigay ng level o bigat ng kasalanan. Mas mababigat ang kasalanan ng sex. Pag ang kasalanan ay tungkol sa sex, napakabigat. Pero ang pagsisinungaling, ang paghatol sa kapwa, minimal. Pero sa harap ng Diyos, ang lahat ng yan ay kasalanan. Ang pagbabago ng tao ay hindi laging instant. Oh, kita niyo yung mga naninigarilyo, bigla mong ihinto, anong nangyari? Nag-chill. Ganon din yan. Kung ikaw ay transgender o bakla, it takes time kasi may pinaguhugutan pa yan. Alam nyo, minsan mas magandang kausap yung mga ganyan. Bakit? Eh kasi sila, alam nila na may mali sa sarili nila. Pero yung mga so-called born again, nako, super self-righteous yan, karamihan. Kaya sasagutin ko ang tanong ninyo, kung maliligtas ba ang mga transgender? Yes, dahil ang requirements ay panampalatayanan ang ginawa ni Kristo, hindi gumawa ng mabuti o hindi magbago muna. Tandaan natin na ang tao ay laging nakatingin sa panlabas, pero ang Diyos ay nakatingin sa puso. Kaya ang big idea dyan, ang requirements ng kaligtasan ay nasa pananampalataya, pagtitiwala sa ginawa ni Kristo Jesus, at hindi sa panlabas na kaanyuhan. Kay Kristo, tayo ay charito, karito, at may kaimito. Did you know?